Yan na yon? Ito na ang ipinagmamalaki nyo? Kung ganyan ang sining nyo, huwag nyo na akong idamay. Sa gilid ng maliit na baryo, may isang daanan kung saan tuwing umaga ay nagtatanghal ang mga pintor ng kanilang mga obra. Dito nila inilalagay ang mga canvas at ang bawat isa ay umaasang may titigil, titingin at baka bibili. Si Mateo, 34 na taong gulang, kilala sa kanyang makukulay at detalyadong pagpipinta. Payat, may maitim na balat mula sa araw at may magaspang na mga kamay na palaging may bakas ng pintura. Tuwing may dumarating na tao, siya'y nakangiti, may halong yabang. Ako lang ang makikita nyo na tunay na pintor dito. Wika niya, halos sigaw sa kanyang isip. Ang mga kalapit niyang pintor ay tahimik lang, habang siya'y nagpapaikot ng pintura at pinapakita ang detalye ng brush strokes, minsan ay may maririnig silang bulong. Ang yabang niya, iniisip niyang siya lang ang may talento. Ngunit kay Mateo, tila ang mundo ay umiikot lamang sa kanya. Ang bawat mata na tumitingin sa kanya, bawat ngiti ng tao ay parang kumpirmasyon. Siya ang pinakamahusay. Ngulit sa ilalim ng lahat ng iyon, may munting kakulangan sa kanyang puso. Isang damdamin na kahit hindi niya alam, nagsisimula ng mag-alon sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang tahimik na nakatayo si Mateo sa gilid ng daanan, matamang tinitingnan ng kanyang pinakabagong obra, tila ba sinusukat niya hindi lamang ang pintura, kundi pati ang sarili niyang galing. Ang araw ay bahagyang tumatama sa canvas, nagpapatingkad sa mga kulay na buong pagmamalaki niyang inilapat. Sa kanyang dibdib, may mabigat na pakiramdam ng kasiyahan, isang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap sa bawat obra na ginagawa niya. Maya-maya, may isang batang lalaki ang dahan-dahang lumapit. Payak ang itsura nito, hawak ang isang maliit na tinapay at ang mga matay puno ng inosenteng pag-usisa. Huminto ang bata sa tabi ni Mateo at tumingin sa mga nakapaskil na painting sa paligid. "Gusto ko po ito," tanong ng bata, sabay turo sa isang simpleng painting ng ibang pintor. Hindi ito makulay, hindi rin kapansin-pansin sa unang tingin. Ngulit may kakaibang katahimikan ng itsura nito. Saglit na tumahimik ang hangin. Pagkatapos ay ngumiti ang bata at muling nagsalita. "Mas may kumpiyansa na ngayon." "Mas maganda po ito," dagdag niya, sabay turo sa obra ni Mateo. Ngumiti si Mateo, isang ngiting may halong tuwa at pagkapanalo. Bahagya niyang itinuwid ang likod, ramdam ang pag-angat ng kanyang sarili. Ngunit hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Lumapit siya sa canvas ng ibang pintor. Tinapik ito ng marahan, ngunit may laman ang kilos at yumuko sa bata. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may talim, parang bulong na halos sigaw. "Alam mo ba," sabi niya, "ang sa kanya ay parang wala lang. Tignan mo, ito ang tunay na maganda." Napatingin ng ilang tao sa paligid. May mga matang nagkibit-balikat, may mga mukhang nagulat, at may ilan na tila nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Ang ibang pintor ay nanatiling tahimik. Nakatayo lamang sa di kalayuan, hawak ang kanyang mga gamit. Walang imik, ngunit halatang may bigat ang dinadala sa kanyang mga mata. Pero kay Mateo, wala siyang pakialam. Sa kanyang mundo, siya ang sentro. Siya ang tama. Siya ang dapat hangaan. Habang unti-unting bumababa ang araw at ang liwanag ay nagiging kahel, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong daanan. Ang mga usapan ay humina, ang mga hakbang ay naging marahan. Sa gitna ng katahimikang iyon, nasilayan ni Mateo ang tingin ng ibang pintor, tahimik, puno ng pag-aalala, ngunit walang galit. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa kanyang pwesto. Dala ang isang bagong painting na maingat niyang binalot magdamag. Maaga pa ang oras, malamig pa ang hangin, ngunit ramdam na ang unti-unting paggalaw ng mga tao sa daanan.
Inilapag niya ang kanyang obra at inayos ito ng may dating kumpiyansa. Ang kumpiyansang dati hindi niya kailanman kinwestiyon. Ngunit may kakaiba. Napansin niyang may mga matang nakatuon sa kanya. Hindi lamang ang pamilyar na tingin ng batang lalaki mula kahapon, kundi pati na rin ng matandang pintor sa kabilang gilid. Tahimik ang matanda, nakaupo lamang sa maliit na bangko, hawak ang kanyang kupas na brush. Ang mga mata nito'y matalim, hindi mapanghusga, ngunit puno ng karanasan. Parang matagal nang may alam na hindi kailanman sinabi ng malakas. Habang ipinapakita ni Mateo ang detalye ng kanyang brushwork sa ilang dumaraan, pilit niyang ibinabalik ang dating sigla sa kanyang boses. Ipinagmamalaki niya ang linis ng bawat hagod, ang tapang ng mga kulay, ang pagiging perpekto ng kanyang gawa. Ngumit sa gitna ng mga salita, may biglang kumurot sa kanyang dibdib, isang kirot na hindi pisikal, ngumit mabigat. Parang may boses na dahan-dahang bumubulong sa hangin. Hindi ka lang ang mahalaga. Hindi ka perpekto. Saglit siyang tumigil. Huminga ng malalim. At bago pa niya namalayan, napalakad siya sa gilid ng daanan, palayo sa sarili niyang obra. Isa-isang sinipat ni Mateo ang mga pintura ng ibang pintor. Walang engranding kulay, walang palamuting labis. Mga simpleng canvas lamang, ngunit may damdaming tumatagos. May painting na may munting ngiti, payak ngunit totoo. May isa namang tahimik, puno ng lungkot, parang may kinikimkim na kwento. At may ilan na kahit walang paliwanag, ramdam mong may buhay. Tumahimik si Mateo. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng sarili niyang mga galaw at salita. Ang dating yabang na nagbibigay sa kanya ng lakas, ngayoy parang salamin na nagbabalik ng tanong sa kanyang mukha. Doon niya napagtanto, hindi sapat ang ingay, hindi sapat ang pagmamataas upang makalikha ng tunay na ganda. At sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang pag-alam niya sa sarili. Isang dapit hapon, habang ang langit ay unti-unting nagiging kulay kahil at ginto, may isang bata ang lumapit kay Mateo, kasabay ang kanyang ina. Tahimik silang tumigil sa harap ng kanyang mga painting. Walang palakpak, walang papuri, taning maingat na pagtingin lamang na para bang may hinahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bata ang unang nagsalita. "Paano po ginagawa ang ganitong ganda?" tanong niya. Walang halong paghanga, kundi purong pag-usisa. Napahinto si Mateo. Sa unang pagkakataon, wala siyang agarang sagot. Napatingin siya sa sariling mga kamay, sa mga daliring may bahid pa ng pintura, sa mga brush na matagal na niyang ginagamit at sa mga kulay na minsan niyang itinuring na sukatan ng kanyang galing. Ramdam niya ang titig ng bata, malinaw at tapat. At sa di kalayuan, natanong niya ang matandang pintor sa kabilang pwesto. May bahagyang ngiti sa labi, isang titig na puno ng paghimok, hindi panunumbat. Sa katahimikan, may unti-unting nabuo sa isip ni Mateo. Marahil, ang ganda ay hindi nasusukat sa yabang, naisip niya. Hindi sa lakas ng boses o dami ng pumapansin, kundi sa puso ng gumuguhit. Hindi sa papuri, kundi sa paraan ng pagtingin sa iba. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa dapit hapon, binalikan ni Mateo ang mga nagdaang araw, ang kanyang pagmamalaki, ang mga salitang nakasakit, ang pagmamaliit na minsan niyang ipinagmamalaki. Kasabay nito, naalala rin niya ang katahimikan ng ibang pintor, ang paggalang na hindi kailanman ipinilit. At doon, may bagong damdaming sumibol sa kanyang dibdib, respeto. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tahimik na nag-aalay ng kanilang sining sa mundo. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, huminga ng malalim si Mateo.
at saka siya ngumiti. Hindi malaki, hindi mapagmataas, kundi isang payak na ngiti ng taong unti-unting natututo sa tunay na halaga ng sining at kababaang loob. Ang kwento ni Mateo ay paalala na ang tunay na galing at ganda ay hindi nasusukat sa yabang, papuri o sa pagmamaliit sa kapwa. Maaaring pansamantalang magdala ng pansin ang pagmamataas, ngunit hindi nito kayang tumbasan ang lalim ng sining na nagmumula sa puso at paggalang. Ipinakita ng kwento na ang bawat tao ay may sariling paraan ng pagpapahayag. May tahimik, may simple, ngunit may saysay. Ang sining, tulad ng buhay, ay hindi paligsahan kung sino ang mas mataas, kundi paglalakbay kung saan natututo tayong pahalagahan ng iba habang mas nakikilala ang ating sarili. Sa huli, natutunan ni Mateo na ang kababaang loob ang nagbibigay ng tunay na liwanag sa talento. Kapag natuto tayong rumispeto, makinig, at tumingin sa kapwa ng may bukas na puso, doon lamang natin mauunawaan ang tunay na halaga ng sining at ng pagiging tao.